Magandang araw mga boss. Bago ko engine wash itong sasakyan ni customer, i-change oil ko muna yan. Kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayo na yung mag-change oil para hindi na kayo mapagastos pa ng malaki. Madali lang naman. Gagamit lang naman kayo dyan ng backstage ng number 14 para maluwagan nyo itong drain plug. Pag maluwag na yan, pwede mo nang kamayin yan para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. And mga boss, kung makikita mo itong langis, maitim na masyado yan. Kaya kailangan na talaga itong i-change oil. Na ayon nga kay customer, talagang due date niya naman na. Pag kaunti na yung tumutulo, ibalik mo muna itong drain plug. Ipakapit mo muna yan dito sa thread niya. At pag okay na, gamitan mo na ngayon yan ng backstage mo na number 14 para mahigpitan mo. O di ba mga bossing, nakita nyo naman, basic ko lang yan ginawa. Dahil nga sa okay na ako dyan sa baba, nahigpitan ko na yung drain plug, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Gagamit ako dyan ng Revex 40 mga boss. Ayun ang ginagamit kong pang-flashing matagal na. Nakakatanggal kasi yan ng mga lumapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina nyo. Kaya kung makikita nyo, kahit na diesel or gasoline yung ginagawa ko, ayan yung ginagamit kong pang-flashing. At dahil nga sa naisaling ko na yung 2 litong langis, nakita nyo naman, inilagay ko na itong engine cap nya, tapos pwede ko nang pa-start itong makina. Pag napa-start nyo itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Wala kayong ibang gagawin kundi hintayin nyo makonsume yung 5 minutes na naka-start nga itong makina nyo. At dahil naka 5 minutes na ako, switch off ko na itong makina. Tapos, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko nga itong langis na ginamit kong pang flashing. Siyempre, gagamit dyan ulit ng backstage number 14. Luwagan mo itong drain plug. Pag maluwag na yan, kamayin mo na para matanggal mo na ng tuluyan itong drain plug niya. Ayan na mga boss, makikita nyo, pinapatulo ko na itong langis si customer. Kita nyo, naitim pa rin siya, di ba? O biro mo, di malaking bagay yung nagpa-flashing kayo. Ito namang mga nakermet o kaya yung mga boxer na yung kamay laging nakatikom, halos ayaw magbitaw ng pera, aba, magastos daw yung pagpa-flashing, sabi mo lang yun. Kasi nga, kuripot ka, mag-comment ka para malaman namin na ikaw yung kuripot. Tanggalin ko na nga itong lumang oil filter, alam ko naman, di rin ako maintindihan nun eh. Sa pagtanggal nitong oil filter mga boss, kung makikita nyo, gamit ka lang naman dyan ng oil filter rinse tapos luwagan mo pakaliwa. Dito naman sa drain plug niya mga boss, kaya binalik ko yan dahil nga sa napuno yung lagayan ko ng langis. Tsaka ako tinanggal ulit itong drain plug. At ito namang lumang oil filter, tuluyan ko na yang tanggalin. Kaya nga nang sinasabi ko sa inyo, may mahirap ba dito sa ginagawa ko? Di ba wala naman? Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo, di pwedeng kayo na yung gumawa. Kayo na yung mag-DIY, ibig kong sabihin. At pag nakita nyo wala na siyang tumutulo o punasan mo na ng malinis na basahan itong pagkagapitan mo ng bagong oil filter, yung pinaka-base niya nga, punasan mo maigi yan na pag nilagay mo nga itong bagong oil filter, syempre naman mga boss, yung bagong oil filter dapat pinahiram mo yung o-ring yan ng kaunting langis para pag hinigpitan mo itong oil filter mo, yung o-ring yan hindi siya pumilipit at kung kaya mo naman yan higpitan gamit nga itong kamay mo, okay lang. Pero kung hindi kaya, gumamit ka ng oil filter rinse. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa oil filter, dito ka naman ngayon sa oil pan, punasan mo muna itong pagkakabitan mo ng drain plug. Ayun mga buso, makikita nyo, pinunasan ko muna. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug. Ipakapit mo na yan dito sa thread niya. At pag naipakapit mo na yan, gamit ka na ngayon ng backstage mo na number 14. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit. O di ba? Ganun lang. Pwede ka na ngayon ulit bumalik dito sa ibabaw ng makina mo para magsalin ka na nga ng langis. Pinaka-ready nga pala si customer na 1 gallon. Pero hindi mo isasalin lahat yan. At para makasigurado ka, syempre gumamit ka ng dipstick. Dahil dito sa 1 gallon nyo mga boss, may matitira pa dyan na kaunti. Kasi kung hindi ka naman gagamit ng dipstick, hindi ka naman nakakasigurado na na-drain mo lahat ng lumang langis mo dito sa makina. Kaya pinaka-the best, gumamit ka pa rin ng dipstick. Huwag niyong gayahin yung mga nagko-comment sa akin na nagmamatalino. Sabi nung isang nag-comment, boss, 3.6 ang laman yan. Yung isa naman 3.8, yung isa naman 3.3. O di ba? Silang tatlo pa lang eh. Tansinin niyo, puro mali na kagad yung sinabi. Kung gumamit ka ng dipstick, di nakasigurado ka. Tapos ang kaso, kasi minsan bumibili ka ng sasakyan, hindi mo alam kung para saan yung dipstick eh. Paano ko maniniwala sa'yo? Eh gaya nga ng sinabi ko, pag nag-chase oil ka, hindi ka naman sigurado na na-drain mo lahat yung lumang langis. Kaya ang pinaka-the best, para sigurado ka sa sukat ng langis mo, gumamit ka ng dipstick. Ay start ko na nga itong makina. At after ko nga mapa-start itong makina ni customer, silipin muna natin yan kung gaano siya karumi. Kasi nga, i-engine wash ko itong makina niya. Pansin nyo itong hood, akala nyo malinis eh, di ba? Pero napakarumi niya. Mas lalo na dito sa makina niya. Grabe yung dumi na kumapit yan, yung alikabok niya. Nako, kapal. At dito sa transmission mga boss, kung mapapansin nyo, may mga tai-tai pa dyan ng daga. Tapos dito naman sa mga gilid-gilid ng makina niya, may mga kaunting tagas-tagas ng langis dyan.
Siyempre naman, bago ko bugahan ng pressure washer yan, takpan ko muna itong computer box niya. Naka-expose eh. Actually mga boss, bandang huli, tinakpan ko rin yan ng plastic bago itong basahan. Kasi nga, pag nababad na sa tubig itong basahan, pwedeng tumagos yan papunta dito sa computer box niya, eh baka magkaroon pa ng problema. Kaya tinakpan ko muna ng plastic bago ko pinatungan ng basahan. Tapos gamitan ko muna yan ng engine degreaser. Magsisimula ako dito sa pag-spray sa ilalim ng hood niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ini-sprayan ko muna yan. Sa pag-spray naman na ginagawa ko, mga boss, nakita nyo naman kung papaano yan, di ba? O ganyan lang, basta spray mo lang itong kabuuan ng hood mo. Yan, pag okay na, lipat ka naman dito sa makina mo. Siyempre, sa pag-spray na gagawin mo, same procedure din. Huwag kang mag-alala dahil wala namang malakas na pressure itong gagamitin mong degreaser. Kaya sa pag-spray na gagawin mo, kung saan yung mas makapal na dumi o kaya yung mga kalat-kalat na langis, yun ang tutukan mo ng husto. Huwag kang mag-alala, okay lang kung mababasa mo yung mga sensor niyan. Siguro naman yung ma-spray mo ng isang beses, sapat na yun. Magtuon ka ng pansin dun talaga sa mga dumi na nakakapit dito sa makina. Hindi yung spray ka na lang ng spray para masayang lang itong degreaser mo. Siyempre hanapin mo kung nasaan yung mga kumpul-kumpul na dumi na sa palagay mo makakapagbigay yun ng mancha dito sa makina mo. Yun ang tutukan mo. Para nga itong degreaser mo, masulit mo yan sa paggamit. At siyempre naman, pag nag-spray ka, gaya nung nagtanong sa akin, yung takip daw ng coolant reservoir niya, sira na. Ibig niya sabihin, may butas na yung takip, hindi na siya masyadong silyado. Natural, takpan mo yun mga boss. Sayang naman yung coolant mo pag na-contaminate. Kailangan pag nag-spray ka ng degreaser, sigurado ka na yung takip ng brake fluid mo, takip ng clutch fluid mo, takip ditong radiator mo, dapat nakaseal yan. Siyempre naman, mas lalo na yung takip ng makina o kaya yung breather niya, hindi dapat naka-open yun. At pag okay na, naubos mo na itong gamit mong degreaser, magpalipas ka muna ng 10 minutes. Bago mo isprayan yan, gamit nga itong high pressure washer mo. At kaya ka naman nagpalipas ng 10 minutes para sigurado ka na natunaw na nitong degreaser mo yung kumapit na dumi dito sa makina mo. After 10 minutes, pwede mo nang isprayan ng pressure washer mo itong hood. Diyan ka magsimula mga boss. Para yung dumi na babagsak dito sa makina, walang magiging problema dahil nga sa lilinisin mo naman yan. At syempre naman sa paglilinis naman na gagawin mo, yung mga naanggihan mo nitong degreaser, syempre isprayan mo rin yun. Kasi nga itong degreaser mga boss, may content yan na parang malagkit pag kumapit siya dito sa salamin. Kaya ispray mo rin siya para luminis. Para nga itong windshield mo, hindi siya magkaroon ng marka-marka. At ito pa mga boss, sa pag-spray naman na gagawin nyo dito sa makina, depende. Gagamit lang kayo ng matulis na tubig. Yan yung ginagamit ko, mapansin nyo, di ba? Masyadong matulis yun, malakas yung pressure nun. Kapag yung patatamaan nyo, solid. Pero pag ganito mga boss na may mga tatamaan kang wire, dapat yung pressure washer mo, alat yung tubig niya. Dito naman sa ibabaw ng transmission mga boss, kung makikita nyo, pag ini-sprayan ko yan, dapat yung gagamitin yung pang-washing nyo, dapat kalat pa rin yung tubig. Ayan nakita nyo, di ba, kalat yung tubig na ginagamit ko. Huwag yung solid na paglabas ng tubig. Pwede kasi makadamage din yun ng wire dito sa transmission mo. May mga socket wire din kasi na nakalagay dito sa transmission, kaya iingatan nyo rin yun syempre. Pero may mas magandang paraan dyan para sigurado kayo na hindi kayo makadamage. Pag nag-spray nga kayo dito sa makina hanggat maaari, di yung kalat na lang na tubig ang gamitin nyo, yung katulad ng ginagamit ko, ganyan pwede naman yun Tapos pag nag-spray kayo, huwag yung masyadong tutukan ng matagal yung mga sensor. Dapat hanggat maaari naaanggihan lang yun. Yung mga wiring naaanggihan lang siya. Ang pagtuunan nyo ng pansin na sprayan yung dumi ng makina para hindi nga masayang yung effort nyo sa pag-engine wash. At pag okay na, isunod nyo naman gawin ngayon, punasan nyo ng malinis na basahan itong makina. Yun muna mga boss, wag nyo muna siyang hahanginan kung meron kayong gagamitin na panghangin. Mas maganda kasi punasan nyo lang muna para mapatayo nyo itong makina. Mas madali nyo kasing mawawas out yung tubig kapag napunasan nyo na itong makina at natanggal na yung makapal na tubig na nakakapit dyan. Kaya nga nang sinabi ko, kung meron kayong panghangin, gaya nga nitong ginagamit ko, tsaka nyo ngayon siya hanginan. At least hindi kayong masyadong mahirapan sa paghangin dahil nga sa napunasan nyo naman na itong makina. Kumbaga, pangninigurado lang na kung meron mga tubig dito sa wiring nyo, sa mga socket wire niyan, kung meron sumiksik na tubig, kahit pa paano, mahanginan nyo, matanggal siya. Para pag i-start nyo nga itong makina ng sasakyan nyo, wala kayong magiging problema, one click yan mga boss. At pag okay na, nahanginan mo na lahat. O sipatin natin, tignan nyo, di ba? Malinis naman itong makina ni customer kahit pa paano na saglit ko lang siyang nilinis
Yung paglilista ginawa ko dyan, mga boss, hapyaw lang yan. Ginamitan ko nga ng pagsisikap at pagtsatsaga para matanggal ko yung mga kumapit na dumi dito sa makina ni customer. Ganon. Basta kompleto kayo sa gamit mga boss, wala kayong magiging problema pag nag-engine wash kayo. Basta ang pinaka-importante dyan, yung panghangin nyo sa makina. Dapat meron kayo niyan. Hindi ko na nga ipinarinig sa inyo mga boss, sobrang papuri sa akin dito ni customer dahil nga sa alam niya kung gaano karumi itong makina niya. At nang after ko nga matapos or malinis nga itong makina ni customer, nakita niya naman talaga yung lumabas. Naging maganda naman yung result ng pagkaka-engine wash ko at nakita nyo naman. Alam niyo mga boss, para maging maganda yung pagkakagawa nyo sa isang sasakyan, huwag nyo siyang pag-isipan ng masama. Para nga pagkakitaan nyo ng husto, start ko na nga itong makina. Uy, o diba, nakita nyo, one click siya. Ilapit ko itong camera mga boss, baka mamaya isipin nung galit sa akin, hindi naman yan umaandar. O ayan o, umiikot yung ano niya, yung mga puli niya. Ibig sabihin, naka-start nga itong makina. Medyo ilayo ko itong camera mga boss para makita natin kung gaano kalinis yung side na ito. O diba, sa side na yan, kita nyo, malinis siya tignan. Kahit isum mo yan. O lipat naman tayo dito sa kabilang side para makita natin na malinis nga yung pagkakagawa ko dito sa makina ni customer. O, diba, both side, malinis. O, baka naman lang gusto niya, dapat subukan mo kung aandar pa yan, patayin mo makina. O, di punta tayo dito sa loob. Ikaw na, masyado ka namang mainipin eh. Diba sa hindi ka naman nanood para makakuha ng idea eh, kundi para mahanapan mo ko ng ikasisira ko. O switch off ko na itong makina para wala ka namang masabi. O tapos, i-start ko ngayon yan. O tingnan mo, umandar naman siya eh. Oh, diba? Ikaw talaga ba, Sir Ro? Baka hindi ka pa makapaniwala, ulitin ko. Alam ko naman kasi walang katotohanan sa iyo eh. O ulitin ko yan mga boss, switch off ko makina, tapos start ko ulit yan. O manood ka. O kita mo, umandar siya ulit. Ikaw lang eh. Akasaway ka na mali yung pag-i-engine wash ko eh. Pinapares mo kasi ako sa'yo. Mali yun. O switch off ko na itong makina. Mamaya, mausog mo pa yan, hindi na yan umandar. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.